Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil may katabi akong tao sa higaan. Akala ko asawa ko lang, pero nang binuksan ko ang ilaw, halos mapatalon ako sa sobrang gulat. Hello Papa Ivan at sa mga kakwentuhan. Natin dyan, ako nga pala si Vanessa at ibabahagi ko sa inyo ang isa sa pinakanakakatawa at pinakanakakahiya na nangyari sa buhay ko. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang gabing iyon, hindi ko mapigilang matawa. Pero noong mismong nangyari iyon, halos lumabas ang puso ko sa sobrang kaba. Kung gusto ninyo ng mga totoong kwento na may halong katatawanan at aral, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Simulan na natin ang kwento. Noong panahong iyon, bagong lipat pa lang kami ng asawa ko sa bahay ng biyenan ko habang inaayos pa ang sarili naming bahay. Maraming tao sa bahay. Nandoon ang mga biyenan ko, bayaw, hipag at mga pamangkin. Dahil puno ang mga kwarto, medyo siksikan kami sa pagtulog. Isang gabi, sobrang pagod ko sa maghapong gawaing bahay. Pagkahiga ko, ilang minuto lang ay mahimbing na agad akong nakatulog. Bandang madaling araw, nagising ako ng bahagya. Ramdam ko na may katabi akong tao. Dahil madilim ang buong kwarto, hindi ko na tiningnan. Ang nasa isip ko, asawa ko lang yon. Lumapit pa nga ako at nyakap ko pa. Sa isip-isip ko, ang sarap matulog kapag malamig ang panahon. Pero nagtaka ako. Parang ang tigas ng katawan niya. Hindi rin siya gumagalaw. Hindi rin siya yumayakap pabalik. Inisip ko na lang, baka pagod lang siya. Makalipas ang ilang segundo, biglang nagsalita ang taong katabi ko. Mahinang boses lang. Ate, ako po si Carlo. Parang tumigil ang mundo ko. Nanlaki ang mga mata ko kahit madilim. Agad kong inabot ang switch ng ilaw. Pagbukas ko, hindi pala asawa ko ang niyayakap ko. Ang niyakap ko pala ay ang pamangkin ng asawa ko na 16 na taong gulang. Halos gusto kong matunaw sa hiya. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Si Carlo naman, nakangiti lang pero halatang nahihiya rin. Paano nangyari? Noong gabing iyon pala, lumipat ng higaan ang asawa ko dahil tinulungan niyang bantayan ang biyenan kong nilalagnat. Samantalang si Carlo naman, doon pinatulog sa bakanting pwesto sa tabi ko. Walang nagising para sabihin sa akin. At dahil antok na antok ako, hindi ko man lang napansin. Akala ko talaga asawa ko ang katabi ko. Mas lalo pang nakakahiya nang marinig ng hipag ko ang usapan namin. Paglabas niya ng kwarto, nagtatanong siya. Anong nangyari? Hindi na nakapagsalita si Carlo. Ako na lang ang umamin. Sabi ko, akala ko kasi asawa ko. Biglang nagtawanan ang lahat. Nagising pati ang biyenan ko. Pati asawa ko, hindi na makahinga sa kakatawa. Simula noon, ilang buwan akong tinutukso sa tuwing may salo-salo. Kapag may bagong bisita, sasabihin agad nila ang kwento. Si Vanessa, wag ninyong patulugin sa madilim. Baka may mayakap na naman. Lahat nagtatawanan. Ako naman, ngingiti na lang kahit nahihiya. Pero in fairness kay Carlo, mabait siyang bata. Hindi niya ako pinahiya. Hindi niya rin ikinuwento sa mga kaibigan niya. Sa pamilya lang talaga naging usap-usapan ang nangyari. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging ugali ko nang siguraduhin katabi ko talaga ang asawa ko bago ako matulog. Kapag madilim ang kwarto, tinatawag ko muna pangalan niya. Kapag walang sumagot, hindi ako basta-basta hihiga. Mas mabuti nang makasigurado kaysa maulit ang nangyari. Hanggang ngayon, kapag nagkikita kami ni Carlo, natatawa pa rin kami pareho. Sabi niya, ate, yun ang pinakanakakatawang madaling araw sa buhay ko. At sinasagot ko naman siya ng, sa akin din. Minsan, ang mga pinakanakakahiya nating karanasan ang nagiging pinakamasayang alaala paglipas ng panahon.
hindi lahat ng nakakahiya ay dapat ikahiya habang buhay. Kapag marunong tayong tumawa sa sarili nating pagkakamali, mas gumagaan ang buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment kung may katulad din kayong nakakatawang karanasan, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tunay, nakakatawa at kapupulutan ng aral. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na kwentuhan.